Anong nangyari sa Senado kanina sa ika-6 na araw na pagdinig sa impeachment ni Sara Duterte? In one word, wala. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Bakit natin sinabing walang nangyari sa impeachment? Well, kanina wala namang naipresent ang testigo. Pagkatapos, winidraw din ng prosecution. Ang iba pa nilang natitirang testigo except for Melvin Matibag na irereserba nila para sa Tuesday. Ang pinag-usapan lang kanina ay kung magde-deliberate pa ang Senado bilang impeachment court doon sa mga motion ng issuance ng subpoena para doon sa mga records ng BIR, bank records, AMLAC records, and also if they can subpoena Sara Duterte and si Mans Carpio, yung asawa ni Sara Duterte. Of course, we expect that this will be highly debated on. Kaya nag-request pa ng additional time ang Senado for a caucus kasi hindi nila ito matatapos. At itutuloy nila ito hanggang sa Lunes upang mapag-usapan pa kung ang mga subpoena na ito na tinututulan ng depensa ay i-issue. Malinaw naman ang posisyon ng depensa dito. Bakit nila tinututulan yung mga subpoena sa BIR, sa yung bank records at saka yung mga AMLAC records, because yung batas mismo ay nagsasabi na hindi ito dapat na gawin. Ang sinasite ng prosecution ay yung provision ng secrecy on bank deposits law na sinasabi exception doon ng impeachment. At ang position dito ng depensa, I think to which I will agree, tama yon na nakalagay doon sa batas na yan ay exempted in cases of impeachment. Pero dapat sumunod ka pa rin doon sa general rule ng issuance of a subpoena na dapat very specific kung anong dahilan at anong portion ng mga records ang iyong sinasubpoena. Kasi hindi po pwedeng nag-issue ka ng subpoena para sa lahat. At gaya nga nito, ang nire-request nilang subpoena ay mula pa ng 2007 nung hindi pa mayor o hindi pa vice presidente si Sara Duterte. At ngayon ang gusto nila masama ito doon sa mga isasubpoena ng mga records. Sa ating pagkakatanda na lahat 2022 lang naging vice presidente at ang impeachment na ito ay tungkol sa vice presidente sa kanyang posisyon bilang vice presidente. Pinalalawig ng prosecution ng definisyon ng impeachment sa violation na ito ni Sara Duterte na dapat daw ay masama doon sa articles of impeachment ngayon itong fitness, yung moral fitness ni Sara Duterte na mamuno. Kaya isasama nila pati yung mga bank records noong 2007 para patunayan daw yung pattern of behavior. Tama ba yung ganung klase ng posisyon para sabihin na ang vice presidente ay nag-violate ng tiwala ng taong bayan? Well, that will be an overextension because hindi po sinasabi doon sa konstitusyon na ang paglabag ni Sara Duterte sa tiwala ng taong bayan ay kasama po doon yung pattern ng kanyang moral conduct, yung kanyang mga ginawa nung nakaraan. Napag-usapan na po natin ito na hindi po pwedeng gamiting ebidensya laban sa akusado yung kanyang previous conduct kung hindi naman niya ipinuput up as a defense ang kanyang mabuting pag-uugali. So hindi mo pwedeng patunayan ngayon na masamang ugali nung tao na ito kung hindi naman niya sinasabi na mabuti yung aking ugali. So right now it is premature for the prosecution to do that. Secondly, sa tingin ko, tama yung punto dito ng depensa at ang obserbasyon ng marami na parang lumalabas tuloy nito ngayon ay fishing expedition talaga. Although itatanggi ito ng prosecution, mag-fishing expedition sila, pero ito yung katotohanan hindi nila maitatanggi. Ang pagsasampa ng impeachment na kaso na ito laban sa vice presidente, kasama po dito yung kanyang paglabag doon sa pag-violate sa pagtitiwala ng taong bayan sa kanya, pati yung grave threats, yung mga bribery, at saka yung hidden wealth. Itong lahat ay supposedly dumaan sa House of Representatives. Nag-imbestiga sila sa House of Representatives at sinabi nila may sapat ng basihan
para dalhin ito sa Senado. It is sufficient in form and in substance. At nag-ruling na sila tungkol dito. At ngayon na naisampa na nila ito, dapat maging malinaw para sa lahat na yung kanilang desisyon na yung kaso ng impeachment is sufficient in form and substance doon pa lamang sa House. Ang ibig sabihin, ang ebidensya na hawak nila sa House of Representatives ay sapat na para dalhin si Sara Duterte sa Senado at imbestigahan. Pero ngayon, sa ginagawa nila, ito ay isang pag-amin na naandito sila sa Senado ngayon, inaakusahan si Sara Duterte, pero wala pa silang hawak na mga ebidensya laban sa kanya. At kailangan nila ang mga dokumento na ito na very generic, biro mo mula 2007 hanggang 2022 or 2024, hahanapin nila lahat. At ngayon pa lang sila maghahanap ng ebidensya laban kay Sara Duterte. So, yung sinasabi natin noon pa, na wala naman talaga silang hawak na ebidensya at gagamitin lamang itong impeachment court para mangalap ng mga ebidensya, ay nagkakatotoo na sa kasalukuyan. Ngayon, ginagamit nila dito, bakit daw nung panahon ni Renato Corona, at ginamit itong jurisprudence ni Chel Jokno, na sa dating Senado, ganito yung ginawa. Hindi po ginagamit na legal jurisprudence kung ano ang mga desisyon ng dating impeachment court. Ang pwede mo lang gamitin legal jurisprudence ay ang mga desisyon ng Korte Suprema. Because sa impeachment court po, hindi naman po legal ang basehan ng kanilang mga desisyon. Ito ay political. Kanya po anything goes dyan sa Senado. Ayan, the final arbiter kung ano ang legal ay ang desisyon ng Korte Suprema. At hindi pwedeng gamiting basihan na lamang yung ano ang ginawa ng mga dating Senado sa impeachment proceedings. Because hindi iyan part of the law of the land. What it can be will just be a legislative history or part lang ito ng impeachment proceedings history, but that is not jurisprudence at hindi yan pwedeng pagbasihan. Kanya sa punto na ito, I think tama ang depensa in citing only Supreme Court cases. At hindi po pwedeng ang mga exceptions na ito na pinoprovide sa batas ay i-overrule lang at ibabaliwala ng impeachment court. Pero wag nating lokohin ang ating mga sarili. Dahil nga ang proseso ng impeachment ay hindi naman talaga legal kundi political. Ang mangyayari po niyan, ang request na ito for subpoena, lahat yan igagrant ng impeachment court. Dahil may sapat silang bilang. They have the majority. Kahit na po pinoprovide ng batas na ito ay hindi legal at hindi ito kasama sa mga exemption, sa tingin ko, ang impeachment court using the power of number ay mapapa-issue nila itong mga subpoena na ito. Pero wala na bang recourse o wala na bang mapupuntahan ang kampo ng Vice Presidente pag ginawa ito? Meron pa po, because kung malinaw naman na merong abuse of discretion dyan, ngayon po pwede na naman silang umakyat sa Korte Suprema at i-challenge ito. Ang tanong dyan, meron bang sapat na oras para dyan? Mag-i-issue kaya ng TRO ang Supreme Court para dito? Kung titingnan natin yung kasaysayan noon, kahit na doon sa unang impeachment, hindi rin naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. So malamang sa punto na ito, baka hindi rin. Pero eventually, tingin ko sa punto ng batas, ang desisyon ng Korte Suprema dyan, ay kakatig pa rin naman doon sa depensa. At any rate, in summary, ng nangyari dito sa proceedings na ito, halos wala nga, isang buong araw naman nasayang tayo dito sa mga diskurso na pwede namang mga isinulat na lamang. At ang sinabi lang ng prosecution, wala na kaming testigo, si Matibag na lang. So, ang kanilang ebidensya, 3 NBI agents at dito nakatali ang Article 4. Kaya sinasabi ko na sa inyo, nung umpisa pa lamang, kaya ako nagulat, inuna nila itong Article 4 only because hindi dahil ito pinakamalakas, kundi ito lamang ang meron silang available witnesses. Pero tayong lahat, hindi tayo nagugulat dyan. Sapagkat yan, matagal na nating pinag-uusapan. Sapagkat ang mga iskombro, patuloy nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.